Product reveal ng maiwasan ta's takpan na lang yung brand. Actually, nung pinost ko po yung buhok ng aming client, ayan po, super rubberized po yan to the point na kapag iniigot mo siya, para po siyang goma or agi ng gagamba, talagang mabud. So, marupok na po siya. Tanging gupit na lamang po talaga yung paraan, yung solusyon para maalis po yung part ng rubberized ng kanyang buhok. Story time muna po tayo sa buhok ni client. Dati na po namin talagang client yan. Ngayon, dahil no allowed bleach po kami, kasi sa Regine Bernardo Beauty Salon, hindi po talaga kami nagbi-bleach. So, si client, nung last year po namin ginawa siya is, actually nag-rubberize na rin po. Mahilig po talaga siya sa mga pastel color, yung mga red, green, blue, violet. So, nung first time niyang pumunta sa amin, nagpa-16 with Brazilian po siya. So, naging okay. Then, makalipas ang isang taon, bumalik po siya kahapon. Tapos, ang nangyari sa kanyang buhok, una, dahil naka-blow dry po siya, so hindi ko po, ito, yan. Ganyan pa lamang po nung una. Tapos, nung pinashampoo ko, ay, yun na. Nakita ko na talaga yung katotohanan. So, tinanong ko na ng tinanong si client. Sabi niya, meron daw siyang nakita na dumaan sa kanyang FYP. Akala niya is pang-treatment yun. Kasi nga, yung mga nagpo-promote, nag-a-affiliate doon sa product na yon, is sinasabi is maganda po yung product na yon, magiging bagsak, magiging shiny. So, lahat ng mga positive na sasabihin para sa product na yon, para mabenta lamang po, para bumili lamang po sa yellow basket nila, sasabihin nila. Talagang maingganyo na kaman, ale. Kaya nga maraming nabubudol. Kaya mag-ingat po tayo. Kung walang nagbubudol, walang mabubudol. Ganun lang po yun. Kaya sa mga kapwa affiliate ko naman po, maging responsable naman po tayo sa mga pinopromote po nating mga products. Alam ko po na mahirap ang buhay ngayon. So, gagawin natin ang lahat. Pero make it sure, dapat may mga sense po yung mga sinasabi po natin. Like, lalo na kung mga products ng buhok. Kasi hindi lahat po ng products ng buhok is pang treatment. Huwag niyo pong sabihin na treatment yun. Kapag mabaho na po yung gamot, riban po yun. Wala pong treatment na mabaho. Ang lahat po ng mga pang-treatment sa buhok is mababango. So ending, si client, yon, nag-rubberize na nga ang buhok niya. So sinabi ko, gupitin po natin and then i-treatment po natin siya. So it takes time bago po maghilom yan. Aware naman po siya doon kasi sinabi ko po lahat yung mga mangyari at dapat pang mangyari sa buhok niya. Dapat maging siyang ready. Emotionally, physically, mentally, and financially. Kasi kapag nag-rubberize na yung buhok. Okay sana kung nag-back job lang siya sa reband eh. Yung nag-umbok lang siya, mariretouch pa yan. Pero kapag nasunog na rubberize na, lalo lamang po kayo mapapagastos. Kaya sa mga madamdamin po natin, kung napapanood niyo po yung video ito, make it sure po sa mga bibilhin or i-check out po natin na products when it comes sa sa buhok, sa mga treatment sa buhok or pang-reband sa buhok. Kung hindi niyo po alam yung procedure po, lalo na kapag reband, huwag na lamang po kayo mag-DIY para wala na lamang pong mangyaring ganun na pangyayari. And eto po yung product na ginamit po niya. Yes, i-reveal ko po ito kasi po, awareness na rin po. And sasabihin ko na rin po na ang product na ito is maganda naman po talaga siya sa mga virgin hair. Pero kapag meron na po siyang kulay, lalo na kapag bleach, wag. Wag nyo pong gamitin dahil masisira lamang po ang buhok ninyo. Tapos ibababad nyo pa for 40 minutes o kaya isang oras. Talagang magra-rubberize yan. Kaya mag-ingat po tayong lahat sa mga chine-check out po nating mga products when it comes sa buhok, buhukan.